Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romnick Monarca, shoutout kay Emily Lamtrea. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sobrang takot ng manager ay hindi na siya naglakas loob na magsalita. Paano kaya siya? Imposibleng talunin siya, ngunit ang pakawalan siya ng buong pananabik ay talagang ayaw. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, bigla siyang nakakita ng isang tao mula sa malayo, at parang nakakita ng tagapagligtas sa kanyang mga mata. Ang orihinal na naguguluhan na mga mata ay ganap na napalitan ng pagmamataas at kumpiyansa. Direktor Zhang, sigaw niya. Kung peking supervisor lang ang head chef niya, isa ang head chef na si Zhang sa mga totoong supervisor sa harem na ito. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng kusina sa likod ay namamahala lamang sa maliit na sulok na ito ng kusina, ngunit si Direktor Zhang ay ganap na naiiba. Siya ang pinuno ng ulo ng harem, at ang kanyang mga karapatan ay direktang nadagdagan ng maraming beses. Sa pamilya ni Pei, si Direktor Zhang ay itinuring din bilang ang tuktok ng mga tagapaglingkod. Nagkataon, ang pinakamagandang bagay kay Mr. Zhang ay uminom ng 2 higop at kumain ng ilang chopstick. Sa napakaraming taon, palagi siyang may mahusay na relasyon kay Ji Zhang sa pamamagitan ng pag-asa sa kusina. Ngayong may backer na siya, natatakot pa rin siyang mabaigo. Si Direktor Zhang ay kumukuha ng isang grupo ng mga tagapaglingkod sa harem at nagnanais na tumulong sa lahat ng dako upang makita kung may anumang pangangailangan ang mga babae. Nang marinig niyang may tumatawag sa kanya, tumingin siya sa likod at nakita niyang ito ang head chef. Saglit siyang nag-alinlangan, at sa wakas ay dumating kasama ang isang grupo ng mga tao. Chef Pei, kakatapos lang ng tanghalian, ano bang problema ni Zhang? Kung gusto mong uminom, kailangan kong maghintay hanggang matapos ako. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Direktor Zhang sa kanyang mukha, ang kanyang tono ay hindi masyado paninisi. Ang bawat isa ay may magandang relasyon, at ito ay mababaw lamang na gawain. Hehe, Direktor Zhang, dito ka makakain at uminom kung kailan mo gusto. Oo nga pala, may hawak pa akong lumang alak. Ngayong gabi ay hindi tayo uuwi kung hindi tayo lasing. Nakangiting sabi ng punong chef. Nang marinig ni Director Zhang ang mga salita, hindi niya maiwasang mapangiti. Chef Pei, ang talino mo talaga. Nakainom na ako sa iyo ng hindi mabilang na beses, ngunit ngayon ko lang napagtanto na mayroon ka pa ring magagandang bagay. Direktor Zhang, ano ang pinagsasabi mo? Anong magagandang bagay ang nariyan para sa aking kapatid, at hindi ito sa iyo sa huli? Ngumiti ang chef manager. Si Direktor Zhang ay tumanggo ng may kasiyahan, siya ay itinuturing na nakapasa sa antas na ito. Gayunpaman, Direktor Zhang, magsaya tayo sa pag-inom, ngunit kapatid, gagawin ko, natatakot akong samahan ka lang ng nakakainip na inumin sa gabi. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Director Zhang, halatang sinasadyang naghihintay ng sagot ni Director Zhang. Kung si Director Zhang ay maaaring maging direktor, ang kanyang kakayahang suriin ang hitsura ng mga tao ang una at pangunahin. After listening to him say it so strangely, alam mo pa ba kung ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Chef Pei, wala kang masabi, anong ginagawa mo sa kanto? Sa mga salita ni Ji Zhang, napanatag ang loob ng punong chef, sa totoo lang, hindi naman ito big deal, pero kami lang ng kapatid mo ang nabuli. Ano pa? Natigilan sandali si Direk Zhang, sino ang hindi nakakaalam na sa harem? Ikaw, Chef Pei, ay may malapit na relasyon sa akin, sino ang maglalakas loob na guluhin ka? Medyo sari-saring buhok. Pagkasabi nito, itinuro ni Chef Pei si Han Sanchen. Sa katunayan, sa simula pa lang, hindi napansin ni Director Zhang si Han Sangqianliang at ang kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat,
hindi niya akalain na si Han Sanchen ay tatakbo sa kailaliman ng harem na ito. Ngunit habang tinuturo ito ni Chef Pei, tumingin siya, at biglang lumiit ang kanyang mga estudyante. Tulad ng ibang mga katulong ng pamilya Pei, hindi siya kailanman lumahok sa labanan sa bahay ni Pei, ngunit, pagkatapos ng lahat, siya ang pangkalahatang tagapamahala ng buong harem, at palagi niyang nakikita si Han Sanchen ng ilang beses sa kanyang abalang schedule. Kaya kapag nakita niya na ang taong ito ay si Han Sanchen, paanong hindi siya magugulat? Chef Pei, ikaw, anong sabi mo? Anong sinabi mo? Medyo kinakabahan si Direk Zhang. Director Zhang, sabi ko nga itong bastard na ito ang nakabangga sa akin ngayon, kaya dapat magalit ka sa kapatid mo. Si Chef Pei ay natural na hindi nakinig sa boses ni Director Chef Zhang sa oras na ito, at inisip na lang na tinutulungan ni Director Zhang ang kanyang sarili sa panghuling kumpirmasyon bago magbulalas. Kaya naman, kinindatan pa niya si Han Sanchen at tinutuya pa siya, na parang sinasabi kay Han Sanchen na tapos ka na, tapos na. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Chef Pei na parang tanga. Anong tawag mo sa kanya kanina? Nilinggan ni Director Zhang ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Chef Pei. Tawagin mo siyang bastard. Sagot ni Chef Pei, kakaiba siya, ano bang meron kay Director Zhang? Paano ito kakaiba? Snap, biglang isang malakas na sampal ang sumampal sa medyo naguguluhan niyang mukha. Sa sampal na ito, halos tiyak na ginamit ni Director Zhang ang kanyang lakas sa pagpapakain ng gatas. Kahit na matangkad at malaki si Chef Pei, mas malaki ang plate sa mukha nito kaysa sa iba, at mas mataba ang mukha, nag-iwan pa rin ng 5 pulang fingerprint sa mukha ang sampal na ito. Nahihilo at nalito sandali si Chef Pei, at saglit na hindi niya maari ang direksyon. Matapos sampilan ni Manager Zhang ang buong tao, ang galit pa rin niyang katawan ay nanginginig ng paulit-ulit. Director Zhang, bakit mo ako binubugbog? Hinawakan ang kanyang mukha, tumingin si Chef Pei kay Manager Zhang ng may kalituhan at kawalan ng hustisya. Hindi ba't humihiling sa kanya na tulungan siyang linisin ang batang iyon? Bakit hindi nabugbog ang batang iyon? Sinampal muna. Ikaw ang bumugbog sa'yo. Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Tinawag mo siyang bastard. Pei Chu, ilang ulo ang nawala sa iyo. Alam mo ba kung sino siya? Galit na sigaw ni Manager Zhang. Wala dito ang padre de pamilya, VIP na naman si Han Sanchen, at nangyari ang insidente sa harem. Kung hindi niya kakayanin ng maayos ang usaping ito, siya pa ang malas. Sa makatuwid, ang kanyang galit kay Chef Pei ay walang anumang bahagi ng pagkilos, ito ay isang pagsabog lamang ng apoy. Si Director Zhang ang namamahala sa akin. Ano ba ang sa iyo? Sabihin mong bastard, siya si Han Sanchen, ang VIP ng pamilyang Pei, at ngayon ay isa na siyang mabait na kapatid ng padre de pamilya. Maglakas loob kang tawagin siyang bastard dito, halika rito. Oo, agad na sagot ng mga katulong sa likuran niya. Ang apo ni Chef Pei, mula ngayon, siya ay sisibakan bilang pinuno ng kusina at ipapadala sa Heavenly Prison, naghihintay ng kanyang paglaya. Malamig na sigaw ni Director Zhang. Nang marinig ito, agad na natakot si Chef Pei na umihi sa mismong lugar, at napaluhod siya sa lupa kasabay ng pagkulog. Heaven Prison, para sa mga bilanggo, ito ay maaaring isang lugar kung saan nakakulong ang mga bilanggo para sa matinding parusa. Ito ay walang iba kundi isang lugar kung saan hindi nila nakikita ang araw at pinahihirapan ng kaparusahan. Ngunit para sa pamilya Pei, ang lugar na iyon ay isang bangungot, impyerno. Ang pamilya Pei ay mayroon ng hindi nakasulat na tuntunin. Para sa maraming bagay, ang pamilya Pei ay maaaring hindi maparusahan, at ang krimen ay maaaring maibsan sa huling pagkakataon. Ngunit para sa ilang miyembro ng pamilyang Pei na hindi makapagpatawad o gumawa ng labis na maling mga bagay, sila ay itatapon sa bilangguan sa kalangitan. May mga gantimpala, at syempre may mga parusa. Ang araw na ito ay bilangguan ang pinakamalaking parusa. Hanggat papasok ang pamilya Pei, imposibleng makabalik ng buhay. Alinman sa namatay siya sa loob at walang nakakaalam tungkol dito, o siya ay ipinadala sa hangganan at namatay sa kanyang sarili. Ano ang buhay na kapaligiran sa lupain ng mga demonyo? Kung ito ay itinalaga sa hangganan, ito ay talagang walang pinagkaiba sa kamatayan. Gayunpaman, kahit na ang ganitong uri ng parusa ay malupit, sa katunayan, kakaunti ang mga tao sa pamilyang Pei na dumaranas ng ganitong hanay ng mga parusa.
Pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang pamilyang Pei. Ilang dekada nang nagtrabaho si Chef Pei, at hindi niya akalain na ang ganitong uri ng parusa ay lalabas sa tabi niya, lalo pa natatamaan pa rin siya nito sa ulo ng walang kinikilingan. Manager Zhang, huwag, magkapatid tayo, paano mo ako matatalo sa ganoong lugar kung saan ang mga ibon ay walang tae? Sino ba ang kapatid mo? Inip na pinalayas ni Manager Zhang si Chef Pei na sinusubukang sampelan siya. Sa sandaling ito, ayaw niyang makipag-ugnayan sa tanggang ito. Ngunit kahit na siya ay sip-in, nagmamadali pa ring bumangon si Chef Pei, lumuhad sa lupa at nanatiling nakayuko. Manager Zhang, please give me a chance, I will never dare again in the future. Panipi, kumatok sa emosyonal na lugar, talagang lumuha ang patay na taong grasa. Umalis ka, nakakasakit kay VIP Han, ano ba ang pakiusap mo sa akin? I'm not qualified to make any decisions for VIP Han. Buhay man o kamatayan, nagmamakaawa ako sa kanya na pumunta sa bahay ng matanda. Umalis ka na. Sa sandaling nahulog ang mga salita, lumapit si Chef Pei kay Han Sanchen habang umiiyak at gumagapang. Hindi tanga ang kanyang barkada, at dali-daling lumuhad. VIP Han, nagkamali kami, please spare us, we are just us. Oo, hindi namin alam ang Mount Tai, at hindi namin alam na ikaw iyon. Kung alam namin na ikaw iyon, hinding-hindi kami mangangahas na humiram ng 100 lakas ng loob sa amin. Nagkawtaw sila na parang pinupukpok na bawang, lalo na si Chef Pei, na pinunasan ang dugo sa kanyang noo, ngunit hindi siya naglakas loob na huminto, sa takot na hindi siya bibigyan ni Han Sanchen ng pagkakataon kapag tumigil siya. Itinaas ni Ivory ang kanyang ulo at bahagyang sumulyap kay Han Sanchen, na parang gusto niyang humingi ng awa. Kung hindi, kalimutan mo na. Bago pa makapagsalita si Han Sanchen, si Chef Pei na kanina pa nakayuko ay biglang huminto sa pagkawtaw, lumuhad sa lupa at itinuwid ang likod, at pagkatapos, snap, damn me, snap, ako ay isang asshole, snap, hindi ako tao. Tuloy-tuloy na sinampal ni Chef Pei ang kanyang mukha, sampal ng sampal, at hindi siya nagpakita ng awa sa bawat sampal, at naririnig niya ito mula sa malayo. Ilang segundo lang ay namamaga ang kanyang mukha at nagpanteng ang kanyang mga tenga, ganap na hindi makatao, at ilang ngipin pa nga ang lumalabas sa kanyang bibig na may halong dugo. Okay, huwag kang mag-away. Inip siyang tinitigan ni Han Sanchen. Nang marinig ang tawag ni Han Sanchen na huminto, hindi tuluyang huminto si Chef Pei, ngunit masunurin niyang isinandal ang kanyang ulo sa lupa, hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Are you alive or dead? In fact, I can't sit on the master. Itong batang ito ang binubuli mo ngayon lang. Then, your life and death will be decided by him. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Han Sanchen sa maliit na bata. Oo, hindi. Kapatid na si Pei mo, hindi, Lolo Pei mo, iligtas mo kami, Oo Lolo, hindi ka na namin muling binubuli, at hindi ka na namin tatawaging ligaw na lahi, pakiusap ko. Nang marinig ng isang grupo ng mga tao ang mga salita ni Han Sanchen, yumuko silang muli sa maliit na bata, nang wala ang mapagmataas na ugali nila noon. Tumangala ang maliit na bata kina Han Sanchen at Ivory, at umiling, salamat magkapatid, ngunit ayaw ni Pei mo na mamatay sila. Ngumiti si Han Sanchen, hindi dapat umabot ng 1 o 2 araw para ay bully ka nila, bakit? Bullying is bullying, pero hindi nila ako pinatay. Mukhang hindi magaling magsalita ang maliit na bata. May gusto siyang sabihin, pero hindi pa rin niya sinasabi. Napailing na lang siya kay Han Sanqianliang at sa kanyang asawa. Alam ko, Pei mo, ikaw ang pinakamahusay. Oo, Pei mo, napakabait mo. Sa pagtanggi ni Pei mo na pumatay, hinintay ng grupo ng mga tao na medyo gamaan ang pakiramdam nito, at lahat sila ay direktang pinuri siya. Tumanggo si Ivory kay Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pamilya Pei. Dahil hindi ito itinuloy ng mga kinauukulang partido, hindi na kailangang maging agresibo. Tumanggo si Han Sanchen, bumangon ka, ito ang iyong kapalaran, ngunit mangyaring mag-ingat sa akin sa hinaharap. Hindi ka maaaring patayin ni Pei mo ngayon, hindi ito nangangahulugan na magiging maayos ka sa hinaharap. Direktor Zhang, VIP Han, anong order mo?
Nagmamadaling tanong ni Director Zhang. Upang maiwasan ang pagliban ko sa hinaharap, may gagantay kay Pemo. Malinaw mong narinig. Sa tuwing sasabihin ni Pemo na patayin mo sila, dapat mong gawin ito ng tapat. Sa bagay na ito, kukumustahin ko ang pinuno ng pamilyang Pei. Hindi ito gumana, dapat mong malaman. Huwag kang mag-alala, VIP Han, gagawin ni Mr. Zhang ang utos na ito hanggang sa wakas. Si Director Zhang ay hindi maasikaso sa ngayon, kaya kailan siya maghihintay. Mabuti naman. Tumanggo si Han Sanchen, huminto sa pagsasalita at kinuha si Ivory para tumayo at umalis. Pero, ilang hakbang pa lang ay sabay na huminto ang mag-asawa dahil malinaw na naririnig nila ang tunog ng may sumusunod sa kanilang mga yapak. Sa pagbabalik tanaw, ito pa rin ang maliit na batang lalaki na pinangalan ng Pemo. Anong problema? Ngumiti si Han Sanchen sa kanya. Hindi siya nagsalita, ngunit sabik na tumingin kay Han Sanchen, at pagkatapos ay kay Ivory. Biglang ngumiti si Ivory, nagugutom ka ba? Masunuring tumanggo si Pemo. Kunin mo na siya, kumain na rin tayo. Sabi ni Ivory. Tumanggo si Han Sanchen at sumulyap kay Director Zhang. Director Zhang, pwede ko ba siyang ilabas? Mabilis na ngumiti si Manager Zhang, ano ang mali dito? Hanggat payag ang VIP Han, ito ay karangalan ni Pemo. Si Pemo, Kuya Han at Sister Su ay mga bisitang VIP, kaya kailangan nating maging magalang kapag lumalabas tayo ng magkasama. Maintindihan, masunurang tumango muli si Pemo, hinawakan ang ulo ng bata, hinayla siya ni Han Sanchen at lumabas patungo sa pintuan sa likod bahay. Ang Pei Mansion ay palaging Pei Mansion, at maging ang likod na pinto ay talagang mas maunlad kaysa sa inaakala ni Han Sanchen. Bagamat walang malayuyukan glow na tindahan sa main entrance, nakakasilaw pa rin. Maraming lugar ang nasira pagkatapos ng digmaan, ngunit binuksan ng ilang negosyo ang kanilang mga pinto at sinubukan ang kanilang makakaya upang ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Dinala ni Han Sanchen si Ivory at ang maliit na batang si Pemo, at pagkalabas ng pinto sa likod, pumili siya ng isang maliit na tindahan na mukhang bagay pa rin, at pumasok. Gayunpaman, pagdating niya sa harap ng pinto, nang makita ng amo si Pemo, biglang nagbago ang kanyang mukha sa tuwa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!